John chapter number 2. Salamat po sa Panginoon sa pagsama sa atin sa pag-journey na ito sa Book of John. Okay, and last week we have dealt with the water turning into wine, and now we will deal with verses 12 to 17. John chapter 2 verses 12 to 17. Kayo, nandiyan na po kayo? Sige po, sabay-sabay po nating basahin from verse 12. Ready? Read. After this, he went down to Capernaum, he and his mother and his brethren and his disciples, and they continued there not many days. And the Jews' Passover was at hand, and Jesus went up to Jerusalem, and found in the temple those that sold oxen and sheep and doves, and the changers of money sitting. And when he had made a scourge of small cords, he drove them all out of the temple, and the sheep and the oxen, and poured out the changers' money, and overthrew the tables. And said unto them that sold doves, Take these things hence, make not my Father's house an house of merchandise. And his disciples remembered that it is written, The zeal of thine house hath eaten me up. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po this morning. Salamat sa iyong banal salita na amin pong nabasa. Tulungan niyo po kami. Samahan niyo po kami sa pag-aaral po ng salita mo. Mangusap ka sa bawat isa. Kayo po magbigay ng conviction through the Holy Spirit that is also in us kung kami ligtas. Kung hindi pa, ang banal na Espiritu mag-convict sa amin tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran, tungkol sa Panginoong Jesucristo na nagbayad ng aming mga kasalanan. Salamat sa kabutihan mo sa aming lahat, sa pag-iingat niyo sa aming lahat. Kayo po ang maluwalhati at maitaas sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo. Now, okay, John. So now we will deal with the cleansing of the temple. Cleansing of the temple. Okay. Alam niyo po, maraming mga practices, maraming mga tradisyon tolerated by the leaders of the nation of Israel dito po sa ating pinag-uusapan, dito po sa ating pinag-aaralan that had been vain traditions. Ibig sabihin, sila ay gumagawa or nag-invento or may fina-follow sila ng mga tradisyon that is not sanctioned or not commanded by God in the Holy Bible. Mark chapter 7, mga kapatid. Mark chapter 7, verse 9. Mark chapter 7, verse number 9. Okay? Sige po, and verse number 13. Mark 7, 9, ang sabi ng Bible. And he said unto them, Full well, ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition. Verse number 13. Making the word of God of none effect through your tradition, which ye have delivered, and many such like things do ye. At kasama po doon, mga kapatid, itong pag-aaralan natin kung papaanong sa templo merong mga pagbebentahan. Okay? There are merchandises happening and commerce happening inside the temple grounds of Jerusalem. So on the other hand, meron namang mga nakakilala kay Kristo bilang gentle, loving Savior. Do you agree with that? Ng ating Panginoong Yesus ay mapagmahal and gentle. And yet, they do not know and they forget that He is also a righteous judge. Na siya ay isang matuwid na maghahatol or judge po, mga kapatid, hukom. His anger and wrath, yung kanya pong galit at puot, ay parang foreign sa isipan ng maraming mga tao. But there's nothing like a good Bible education, even through preaching, that would clear up one's theology. Wala namang iba kundi magtuturo sa atin kung ano nga ba ang sinasabi ng salita ng Diyos, bagkus ay ang salita ng Diyos. Okay? At marami, baka hindi natin alam, nisip natin si Kristo, mapagmahal siya, that is right, that is correct. Nisip natin na siya ay meek, that is true and that is correct. But never forget that He is angry with sin. And He is wrathful toward it. At
one day, he will also, yung mga tao na tatanggi doon sa kanyang mabuting balita, tatanggi sa grace ng Panginoon, ay merong kakapuntahang lugar na hindi maganda. Okay? So in this study, matututunan natin yung corrupt practice na nangyayari dito sa ating talata sa John chapter number 2 at kung paanong tinotolerate and even baka kumikita pa yung mga priest. Okay, doon sa bagay na yun, and how Christ through zeal had His righteous indignation shown. So mga kapatid, unang-una, number one, the Passover regarded. Okay? So, titigan natin yung verse 12 hanggang verse number 13. Verses 12 to 13. Okay, sa ating text, mga kapatid, kung meron po kayong something na pang-ipit sa John chapter 2, so kung pag may pupuntahan tayong mga talata, makakabalik tayo ng mabilis. Okay? Pwede nyong ipitan yan, pwede nyong itupi yan, kung ano mang diskarte nyo. So John chapter 2, sabi niya ng verse number 12, and this, he went down to Capernaum. Okay? So pagkatapos nung kasalan sa Cana, ang nangyari po mga kapatid ay nagpunta itong ating Panginoong Hesus kasama yung kanyang nanay, kasama yung kanyang mga disipulo sa Capernaum. Now, so, dito sa lugar na to, in Capernaum, napakarami siyang miracles na ginawa. Ang ating Panginoong Hesus ay nag-conduct ng several miracles here at Capernaum. Turn with me in Matthew chapter number 8. Matthew chapter number 8. Dito po sa Capernaum, kinandak ng Panginoon yung pagpapagaling sa alipin ng centurion. Matthew chapter 8 verse number 10. When Jesus heard it, he marveled and said to them that followed, verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Mga kapatid, dito yun sa verse number 5, the context. And when Jesus was entered into Capernaum, like what I said, dito po yun sa Capernaum, kinakandak niya ang ibang kanyang mga miracles, there came unto him a centurion beseeching him. At ang kakaiba dito sa centurion po na ito, unlike other people na pupunta sa Panginoong Hesus para pagalingin niya, ito, hindi niya nasabi ng centurion, di mo na kailangan pumunta Panginoon sa bahay. Di mo na kailangan pumunta Panginoon kung nasa saan yung aking servant. Okay? Sabi niya sa verse number 6, Lord, my servant lieth at home, sick of the palsy, grievously tormented. Verse number 7, Jesus said unto him, I will come and heal him. So si Jesus na mismo nagvo-volunteer, pupunta ako. Verse number 8, the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof. But speak the word only, and my servant shall be healed. Sabihin mo lang, Panginoon, ng salita at mapapagaling ang aking alipin. Verse number 9, for I am a man under authority, having soldiers under me, and say to this man, go, and he goeth, and to another, come, and he cometh, and to my servant, do this, and he doeth it. When Jesus heard it, kaya yung binasa natin sa verse number 10, wala daw siyang natagpo ang gantong pananampalataya, wala sa Israel. Remember, the nation of Israel during the time of Jesus Christ, ay hindi po maganda yung kanilang state. The majority of people is in decline. The majority of the people is in unbelief. Yan ang sitwasyon ng bansang Israel. Okay? Now, isa po yun. Verse 14 to 15, dito pa rin sa Matthew chapter 8, pinagaling din sa Capernaum ni Jesus Christ yung mother-in-law ni Peter. Okay? Ibig sabihin preacher, si Peter may asawa kasi may mother-in-law eh. Paano ba magkaka-mother-in-law? Kailangan may asawa. Okay? Ibig sabihin yung unang pope may asawa. Praise God. Verse number 14, when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother laid. Okay? Sino daw? Yung kanyang asawa, yung nanay ng kanyang asawa, sick of a fever. And he touched her hand, and the fever left her. And she arose and ministered unto them. Mga kapatid, that is still in Capernaum. So, hindi lamang yung centurion servant, hindi lamang yung mother-in-law ni Peter. Mark chapter number 2. Mark chapter number 2. Okay. Mark 2 verse number 5. Mark 2 verse number 5. Okay, for context, babasahin ko lang verse number 1. Again and again, he entered into Capernaum. Saan po ulit?
Capernaum pa rin ang lugar. Verse number 5, when Jesus saw their faith, He said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. So yan din yung pinapagaling niya mga kapatid. Yan yung kwento na kung saan nagbutas pa sila sa bubong para maibaba yung paralitiko or yung may palsy mga kapatid. John chapter 4. Okay, siguro ito na lang huli para lang makita natin na sa Capernaum maraming beses nagpagaling ang ating Panginoong Hesus. John chapter 4 verse 46. Okay, John chapter 4 verse 46. So Jesus came again into Cana of Galilee, where He made the water wine, and there was a certain nobleman whose son was sick at Capernaum. Now, verse number 52. Then inquired He of them the hour when He began to amend, and they said unto Him, Yesterday at the 7th hour the fever left him. So the father knew that it was at the same hour in the which Jesus said unto him, Thy son liveth, and himself believed, and his whole house. This is again the second miracle that Jesus did when He was come out of Judea into Galilee. Hindi lamang yun mga kapatid, nag-exercise siya or yung exorcism na tinatawag sa synagogue, sa Mark 1:27, nag-perform siya ng maraming miracles doon sa Matthew 8:16-17. Now, that is just to say, yung lugar ng Capernaum is a very blessed town. Napaka-blessed doon. Bakit? Ang daming kinandak na milagro ni Kristo doon. And yet, in Matthew, okay, Matthew chapter 1 ba ito or Matthew 11? Okay. Tama, Matthew 11 po. Matthew chapter 11, verse number 23. Tignan nyo ang masasabi ni Kristo dito sa lugar na Capernaum. Matthew 11 verse 23, And thou, Capernaum, which art exalted unto heaven, shalt be brought down to hell. For if the mighty works which have been done in thee had been done in Sodom, it would have remained until this day. But I say unto you that it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment than for thee. Mga kapatid, yung mga pinerform na miracles ni Kristo doon sa Capernaum, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, kung nagawa lang yan sa Sodom, kung nangyari lang yan sa Sodom, nananatili pa rin yung Sodom until this day. What happened to Sodom? Do you remember what happened to Sodom? It rained fire and brimstone toward that place because of the wickedness of the people that dwelt there. Yung kasamaan ng mga tao doon, grabe po mga kapatid. Okay? Kaya po nagpaulan ng Diyos doon ng fire and brimstone. And yet, sabi ni Kristo, kung nagawa lang daw yung mga bagay na ginawa kay Capernaum, yung mga milagro ni Kristo sa Capernaum, yung Sodom hanggang ngayon nanatili pa. Anong gusto ipakita ng ating Panginoong Hesus dito? Mga kapatid, minsan kasi, ang mga tao nakaka-receive ng kabutihan sa Panginoon, tinetake for granted lang. Parang, natural lang yan. Dapat lang pagalingin talaga kami ng Panginoon. Pero di nila alam. Pribilehiyo yun. Amen. Pribilehiyo yun mula sa Panginoong Hesus. At may kita natin yung Capernaum na yan, yun po yung context niyan, yung lugar na yan, napakaraming pinerform na miracle ni Kristo. And yet, the problem is, they rejected Christ. Diba? Dami na nagawang kabutihan ni Kristo sa kanila, pero wala pa din. Okay? Balik tayo sa ating text, John chapter number 2. At sa pag nagbasa tayo ng mga books tungkol dito, may mga nagsasabi po na yung Capernaum, yan talaga yung naging sentro ng ministry ni Kristo at a time. Diyan sa Capernaum. O diyan din siya nakatira. Something like that. Okay? So, now, sabi ng Bible in verse number 12, He and His mother and His brethren and His disciples. Tandaan natin, in the flesh, merong kapatid si Kristo. Meron siyang mga kapatid. Matthew chapter 13. Matthew chapter 13. So wag niyong paniwalaan, wag nating papaniwalaan o wag ahagap, papasok sa ating isipan, na ang tinuturo ng simbahang napakalaki sa Pilipinas at sa buong mundo ay si Mary daw ay perpetual virgin. That is not true.
Okay? Matthew chapter 13, verse number 55. Matthew chapter 13, verse number 55. Is not this the carpenter's son? Is not his mother called Mary? And his brethren James, and Joseph, and Simon, and Judas, and his sisters, are they not all with us? Whence then hath this man all these things? Mga kapatid, pinangalanan pa ang pangalan ng mga kapatid ni Jesus Christ sa flesh, ha? James, Joseph, Simon, Judas. 4 yung pinangalanan, mga kapatid. At yung mga kanyang kapatid na babae, hindi na pinangalanan. In the flesh, the Lord Jesus Christ has brothers and sisters. Anong ibig sabihin nun? Okay? Kayo ba maniniwala na si Jose, nung pinakasalan niya si Maria, ay nagpigil ng mahabang panahon pagkatas pinanganak si Kristo? I doubt. Mga kapatid, maraming kapatid si Kristo sa flesh. Okay? Nasusundan niyo po? Kaya may kita niyo doon sa ating text, sa binabasa natin, balik na tayo sa John chapter 2, He went down to Capernaum, he and his mother, his brethren, his disciples. And they continued there not many days. So hindi na sila nagpatuloy doon. During this point, hindi sila nag-stay ng matagal. Now, verse number 13, mga kapatid. Verse number 13. And the Jews' Passover was at hand. Ito na. So, nasa saan na tayo? Okay? Paparating na yung Passover. In observance of the law of ordinances, dapat si Jesus Christ pumunta ng Jerusalem to keep that feast. Preacher, anong basis nun? Bakit kailangan pumunta ni Jesus sa Jerusalem during Passover? What is the reason behind? Okay? Exodus chapter 23. Exodus chapter 23. Now, mga kapatid, may reason. Lahat ng ginagawa ni Kristo may dahilan. Yung pagpupunta na ito sa Jerusalem, yung pagpunta na ito ni Jesus Christ kasama kanyang mga disciples, may basis sa salita ng Diyos. Exodus chapter 23, verse 14. Nandiyan na po kayo? Wala pa iba? Nandiyan na po ba? Okay, Exodus 23, verse 14. Okay, ang sabi ng Bible, 3 times, nandiyan po kayo? 3 times thou shalt keep a feast unto me in the year. Verse 15, thou shalt keep the feast of unleavened bread. Okay, sige, sulat natin para masaya. Okay, ito yung mga feast of the Lord, ha? Feast. So, una daw, unleavened bread. Okay? Feast of unleavened bread. Anong next? Thou shalt eat unleavened bread 7 days as I commanded thee in the time appointed of the month of Abib. For in it thou camest out from Egypt, and none shall appear before me empty. Verse 16, and the feast of the harvest. Okay? Feast of the harvest. Pangalawa, harvest. At ano yung katabi niya? Pangatlo, feast of the fruits, the first fruits of thy labors which thou was sown in the field, and the feast of ingathering. So pangatlo, ingathering. So, itong tatlong pista na yan, according to the law, must be kept. Okay? Bakit mahalaga yung tatlo? Hindi lang naman tatlo yung feast ng Israel. 7 eh. Pero yung tatlo na to, kailangang i-keep nino. Okay, verse number 16, the feast of ingathering, which is in the end of the year, when thou was gathered in thy labors out of the field. 3 times, pakinggan nyo, verse number 17, nandiyan kayo? 3 times in the year, all thy... Hello, nandiyan po kayo? Sinong mag-a-appear? Males. Ano si Kristo? He's a male. Now, 3 times in the year, all thy males shall appear before the Lord God. Sa tatlong pista na yan, sa tatlong pista na to, dapat mag-appear ang isang lalaki. Naalala nyo kung bakit dinala ni Mary at ni Joseph si Kristo sa Jerusalem nung siya'y 12 years old?
that is also a Passover. Okay? Pero wala na tayong record from between 12 years old siya hanggang 30 years old siya. Wala nang nilagay sa Bible. But ang point is, every year, every male of the nation of Israel must appear in this 3 feast. Okay? Sa 3 pista na yan, cross-reference, Deuteronomy chapter 16, Deuteronomy chapter 16, Deuteronomy 16:16. Deuteronomy 16:16. Dito mas malinaw yung pagkakasabi, hindi hinuli yung male. Sabi dito, 3 times in a year shall all thy males appear before the Lord. So, lahat ng mga kalalakihan. Thy God in the place which he shall choose, in the feast of unleavened bread, and in the feast of weeks. So, ang tawag din sa feast of harvest, ang isang tawag sa kanya, weeks. Okay? At ano pa? Okay, nagtulo siya. Ano pang sabi? Verse number 16, Feast of the Tabernacles. Okay. So, yun din yung isang tawag, mga kapatid, dito sa ingathering. Feast of Tabernacles. Okay. Now, so, unleavened bread, Feast of Harvest, ang tawag din doon, Feast of Weeks. Feast of Ingathering, tawag din doon, Feast of Tabernacles. Now, and they shall not appear before the Lord empty. Every man shall give as he is able according to the blessing of the Lord thy God which he hath given thee. So, hindi dapat sila magpunta doon na wala silang dala. Meron dapat. According to the blessing. So, proportion. Kung pinagpala silang sobrang dami, supposed to be proportion yun sa ibibigay nila before the Lord in the temple. Mga kapatid. Now, kung nagtataka kayo, preacher, kailan nila ginagawa yan? Okay, kailan nila ino-observe yung tinatawag nating mga feast na ito? Now, yung Feast of the Unleavened Bread. Now, baka nagtatanong kayo pala, bago ko to ibigay. Nasaan yung Feast of Passover? Nasaan po yung Feast of Passover? Ha? Parang wala, di ba? 3 beses lang dat mag-appear. Preacher, binabasa natin sa John, Passover yun eh. Tandaan niyo po, ang Feast of Passover, isang araw lang ang pagitan sa unleavened bread. Okay? 1 day lang. So, Feast of Passover muna, then unleavened bread. So, pag sinasabi Feast of Unleavened Bread, nai-include na rin yung Passover kasi isang araw lang pagitan nun eh. Nakuha niyo po? So, una yung Passover before the unleavened bread. Okay? Nakakasunod po tayo? Now, okay. Itong unleavened bread, March to April to. Kasi yung, ang tawag dito? Kasi po, yung kalendaryo, okay? Yung kalendaryo po ng bansang Israel ay hindi katulad sa atin. So, gitna-gitna. Okay? Yung unleavened bread, March to April yan naglaland sa ating panahon. The second is May to June. Okay? And the third is September to October. Yan. Sige po. Okay. So, nakikita natin mga kapatid, yung Feast of Unleavened Bread, nagaganap siya March to April, around March to April. Harvest weeks, May to June. Ingathering Tabernacle, September to October. So, 3 times in a year, all the males shall appear before the Lord. Okay? So, required, mga kapatid, required. The Lord Jesus Christ also, because He is already a male, no, before God, kailangan niya mag-appear before the Lord dito po sa 3 pista na ito ng Panginoon. Now, 2 Chronicles chapter 6 verse 6. Preacher, ang sabi lang doon, appear before the Lord. Bakit? Sa Jerusalem. Okay? 2 Chronicles 6 verse 6. Sige po, buksan nyo na yung part ng Bible nyo na yan. Sigurado po, napakaputi pa. Di ba? Kasi yun yung mga hindi nababasa eh. 2 Chronicles chapter 6 verse number 6. Anong sabi ng Bible? But I have chosen Israel or Jerusalem, that my name might be there, and have chosen David
to be over my people Israel. So anong pinili ng Panginoon? Jerusalem. Okay, pinili niya mismo yung lugar na yon. At dito pa rin sa 2 Chronicles chapter 7. Chapter 7, verse number 12. And the Lord appeared to Solomon by night and said unto him, I have heard thy prayer. Narinig ko yung panalangin mo, and have chosen this place to myself for an house of sacrifice. Anong tinutukoy na lugar? Yung templo. The temple itself that Solomon built. Verse number 16, For now have I chosen and sanctified this house, that my name may be there forever, and mine eyes and mine heart shall be there perpetually. So, following Exodus, following Deuteronomy, and following 2 Chronicles, you will find out na kapag mag-a-appear yung mga males before the Lord, it is in the temple in Jerusalem. Nasundan niyo po kung bakit dapat doon sa templo sila pupunta? Kasi pinili ng Diyos na doon. Tinalaga ng Diyos na roon. Okay? Nasusundan po natin yon. Now, balik na tayo sa ating text, John chapter 2. Kailangan nating maintindihan po yan kasi para maintindihan natin, bakit ba pupunta dun sa Passover sa templo si Jesus? Ba't ba siya pupunta dyan? Apa mapapala niya dyan? Okay? Handaan natin ang ating Panginoong Yesus. Dapat niyang tupadin lahat ng nasa batas. Kasi hindi kanya maliligtas kung siya mismo may butas. Okay? Ang kanyang pagsunod, talagang pulido po yun mga kapatid. Pulido ang pagsunod niya sa law. So, itong tatlong pista na ito ng Panginoon sa Israel ay kinikip yan. Sinusunod yan. John chapter 2. John chapter 2. Verse 13, the Jews' Passover was at hand, and Jesus went up to Jerusalem. Now that expression, went up. Okay? Bakit went up? Kahit kay Paul Sige, example, Acts chapter 21. Acts chapter 21. Book of Acts chapter 21, verse number 15. Acts 21, verse number 15. Tignan niyo po yung expression And after those days, we took up our carriages and went up to Jerusalem. Bakit kaya went up? Kahit galing ka pa sa taas, kunyari, galing ka ng Damascus, o kaya galing ka sa baba, sa Egypt, parehas lang yan, went up to Jerusalem. Bakit kaya? Kasi po mga kapatid, ang Jerusalem, mataas na lugar. Parang Tagaytay. Okay? Ang elevation niyan mula sa dagat, 2,500 feet above sea level. Ang Burj Khalifa, 2,717 feet. Yung pinakamatangkad na building sa buong mundo, 2,717 feet. Ang taas nun. Ang Jerusalem, nasa 2,500 siya. Okay? Ganun siya kataas. Kaya ang expression sa Bible, pag pumupunta ng Jerusalem, went up. Itong matindi mga kapatid. Ang Dead Sea, or Sea of Galilee na lang, wag na yung Dead Sea, sobrang baba nun. Ang Sea of Galilee, 700 feet below sea level. O, ibig sabihin, kung ito ang tubig mo, dagat, Mediterranean Sea, nandito pa yung Sea of Galilee. Para siyang, valley ba? Pababa. Okay? At ang Capernaum, sa Sea of Galilee, kadikit lang nun. Mas mataas lang ng konti. So, ibig sabihin mga kapatid, kung galing ka ng Capernaum, for example, at pupunta ka ng Jerusalem, mga kapatid, hiking yun. Around 3,200 feet ng elevation gain ang kailangan mong tahakin. Talagang magte-trekking ka, paakyat. Kaya sinasabi ng Bible, went up. Kasi ang lugar na yun talagang up. Mataas. Okay, nasundan po natin. Pag nakakita niyo sa Bible, went up to Jerusalem. Bakit went up? Dito naman siya galing. Ang taas-taas ng pinanggalingan niya sa mapa. Nasa upper side. Bakit pag sinabi pa rin, went up to Jerusalem? Kasi ang tinutukoy doon, elevation. Okay? Yung topography ba? Yung pagtaas ng lupa. Hindi tinutukoy doon kung galing kang north o galing kang south. Hindi. Tinutukoy doon kung galing ka sa baba at papunta ka paitaas. Okay? So, John chapter 2, balik tayo, John chapter 2. So, nakita na natin yung context, yung Jews Passover, nandiyan na, kung bakit si Jesus Christ
kailangan niyang pumunta doon before the Lord. Okay? Required talaga yon. Now, number 2. Okay, verses 14 to verse number 16, the practice ruined. Ano ba yung practice na ito? Ano ba ang ginagawa nila? Okay, now, verse number 14. Nandiyan na po kayo? Nandiyan pa po kayo? Okay. Sabi ng Bible, and found in the temple those that sold oxen and sheep and doves. May nagtitinda sa templo na anong mga tinitinda nila? Baka, lalaki, oxen eh. Sheep, mga tupa, at mga kalapati. So these three, itong tatlo na ito, oxen, sheep, and dove, it represents 3 sacrifices approved by the law. So talagang ino-offer sa Diyos yun. The nation of Israel is required to offer 2 young bullocks per day as a burnt offering during the Feast of Unleavened Bread. Numbers chapter 28. Napakahalaga ng mga context po na ito, mga kapatid. At kapag pinag-aralan natin ito, makikita natin dito yung precision ng ginagawa ng ating Panginoong Hesus. Numbers chapter 28, verse number 17. Numbers 28:17 to 19. And in the 15th day of this month is the feast. 7 days shall unleavened bread be eaten. So ito yung tinutukoy niya, the feast of unleavened bread. Verse 18. In the first day shall be an holy convocation. He shall do no manner of servile work therein. Verse 19. But ye shall offer a sacrifice made by fire for a burnt offering unto the Lord, 2 young bullocks and 1 ram and 7 lambs of the first year. They shall be unto you without blemish. Nakita nyo, 2 young bullocks required during that feast na mag-offer sila daily for the span of 7 days ng 2 young bullock. Okay, magastos, no? O isipin mo. Meron ba sa atin dito pag nag-birthday, nagpapakatay ng baka? Batanggenyo lang yun. Okay? Magastos. Pero sila, mga kapatid, sinasacrifice lang sa Panginoon yun. 2 young bullock everyday. Verse number 24. After this manner, ye shall offer daily, throughout the 7 days, the meat of the sacrifice made by fire, of a sweet savor unto the Lord. It shall be offered beside the continual burnt offering and his drink offering. But anyone, during this time also, dito sa Passover na ito, anyone could offer an ox as a burnt offering. Leviticus chapter 1. Leviticus chapter 1 verse 3. Leviticus 1, 3 to 4. If his offering be a burnt sacrifice of the herd, let him offer a male without blemish. He shall offer it of his own voluntary will at the door of the tabernacle of the congregation before the Lord. And he shall put his hand upon the head of the burnt offering, and it shall be accepted for him to make atonement for him. So not only as a burnt offering, but a peace offering. Sa Leviticus 7, di na natin bubuksan. Now, Exodus na lang tayo. Exodus 12. Exodus 12. Yung lamb o yung batang tupa, required po talaga yan sa Passover. Okay? Exodus chapter 12. Yan talaga requirement. Verse 5. Exodus 12:5. Your lamb shall be without blemish, a male of the first year. Ye shall take it out from the sheep or from the goats. Okay? Yun yung requirement. First year, 1 year old, at the same time, walang blemish. Ibig sabihin, hindi pwedeng pilay, hindi pwedeng bulag, hindi pwedeng kung ano-anong meron yun. Dapat sobrang yun, maayos. Now, preacher, para saan yung kalapate? Tataka ba kayo kung para saan yung kalapate? Preacher, ino-offer nila baka. Ino-offer nila tupa. Hindi ba sapat na yun? Bakit mayroon pang kalapate? Oh. Leviticus 5.
Leviticus chapter 5, verse 6. Leviticus 5:6. And it shall be, when he shall be guilty in one of these things, that he shall confess that he hath sinned in that thing, and he shall bring his trespass offering unto the Lord for his sin which he hath sinned, a female from the flock, a lamb or a kid of the goats for a sin offering. So para sa sin offering, anong kailangan? Flock. Okay, lamb. Okay, tupa. And the priest shall make an atonement for him concerning his sin. Verse 7. And he be not able to bring a lamb, then he shall bring for his trespass which he hath committed 2 turtle doves, or 2 young pigeons unto the Lord, one for a sin offering and the other for a burnt offering. What do you mean, preacher? Ang kalapate sa law, provision ng Lord sa mga may hirap. Sa mga hindi kayang bumili or kayang mag-alay ng tupa for their trespasses, pwedeng ang ialay nila kalapati. Isa pa, Leviticus 12. Isa pang paggamit sa kalapati. Leviticus chapter 12, verse 6. Kung sila naman ay kakapanganak. Okay? Leviticus 12:6. And when the days of her purifying are fulfilled, for a son or for a daughter, she shall bring a lamb. Lamb ang dadalhin of the first year for a burnt offering, and a young pigeon and a turtle dove. So, hindi lamang tupa pag nanganak. Nanganak ka, ang isang sa bansang Israel may nanganak. Kailangan mag-alay ng tupa at the same time mag-aalay pa ng kalapati. So, dalawa. Unto the door of the tabernacle of the congregation, unto the priest who shall offer it before the Lord. Now, verse number 8. And if she be not able to bring a lamb, then she shall bring 2 turtles or 2 young pigeons, the one for the burnt offering, and the other, okay, madikit itong page, okay, and the other for a sin offering. And the priest shall make an atonement for her, and she shall be clean. Do you see that? May provision ng Diyos kung hindi kaya. Kung medyo mahirap ang buhay. Okay? Imbis na tupa ang iaalay, at kalapati, 2 kalapati na lang. Provision yun ng Panginoon sa batas. Kasi ina-acknowledge ng Panginoon, hindi naman lahat ay nakakaangat sa buhay sa bansang Israel. So yung mga mahihirap, yung mga hindi kayang maka-afford nun, mga kapatid, may provision. At remember si Mary, nung pinanganak si Kristo, 2 dove ang inoffer niya. Bakit? Hindi sila mayaman. Kaya nga si Kristo, diba, sa atin na kay Paul, sabi ng Bible, He was rich, yet for our sakes, He became poor. Kahit yung buhay nila, karpentero yun eh. Si Jose, anong asahan mo? So hindi ganun kaganda ang buhay nila, mga kapatid. Okay, talagang mahirap. Pero sa law may provision. Kung mahirap ka, kailangan mo pa rin mag-alay. Pero babaan natin. Imbis na tupa, sige, 2 kalapati mo lang. Kaya naintindihan nyo, mga kapatid, bakit merong oxen? Bakit merong tupa? Bakit merong kalapati dun sa temple? Kasi yun yung mga sinasacrifice nila sa Panginoon. Okay? Nasusundan po ba natin yun? Okay, now, balik tayo sa John chapter 2. I hope may nakukuha po tayo. John chapter 2 verse number 14, nakita niya in the temple, merong magtitinda ng oxen, sheep, doves, and the changers of money. Ngayon, paano napasok to? Merong money changer, merong Palawan, merong Villarica, merong Western Union. Ano ba? Bakit merong nagpapalit ng pera dito? So, naintindihan natin, bakit merong mga nagtitinda ng ox? Ba't may nagtitinda ng sheep? Ba't may nagtitinda ng dove? Pero hindi ko naintindihan bakit may nagpapalit ng pera. Okay. Ngayon, kung yung nagtitinda ng ox, sheep, and dove, nagre-represent ng isang uri ng merchant, the changers of money represent the second one. Okay? Sa Old Testament ulit, Exodus chapter 30. Exodus chapter 30. Sabi ko nga po sa inyo,
yung mga paggalaw ni Kristo, yung mga nakasulat sa Bible, lalo na kapag nagbasa ka ng Matthew, Mark, Luke, and John, may connection yan sa Old Testament. Merong dahilan yung mga ginagawa dyan. Exodus chapter 30, verse 12. Exodus 30, verse number 12. When thou takest the sum of the children of Israel after their number, then shall they give every man a ransom for his soul unto the Lord. When thou numberest them, that there be no plague among them, when thou numberest them, ito po, may parang buwis, may buwis. This shall they give. Everyone that passeth among them that are numbered, half a shekel. After the shekel of the sanctuary, a shekel is 20 gerahs, and half shekel shall be an offering of the Lord. Everyone that passeth among them that are numbered, from 20 years old and above, shall give an offering unto the Lord. Ito po, mga kapatid, ay hindi voluntaryo. Ito po ay obligasyon. Kapag sila'y tumuntong na ng 20 anyos pataas, required sila na bigay niyang half shekel na yan. Okay? Ngayon, sa Nehemiah, okay, maka ito, mahirapan kayong buksan, no? Ito rin, hindi masyadong buksan to eh. Bago mag-Job at Esther, Nehemiah. Book of Nehemiah, chapter number 10. Book of Nehemiah, chapter number 10, verse 32. Doon sa Exodus, once lang, yung pagbigay ng half shekel na yun. Pagdating mo kay Nehemiah, mga kapatid, ginawang taunan. Tandaan nyo, si Nehemiah, nire-rebuild niya na yung walls. Ibig sabihin, this is after na dinakip na yung Israel at ang Judah ng Assyria at Babylon. So ito na ay pagbalik nila sa bansang Israel. Ngayon, sa Nehemiah chapter 10, verse number 32, also we made ordinances for us to charge ourselves yearly with a third part of a shekel for the service of the house of our God. So instead, dun sa Exodus, makikita mo lang half a shekel, once lang. Dito po sa Nehemiah, required na taon-taon. Okay? Preacher, hindi mo pa rin napapaliwanag bakit may money changer doon. Acts 2 muna, bago ko i-explain bakit. Acts chapter 2, verse number 9. Acts chapter 2, verse number 9. Acts 2:9. Alam ko po excited na rin kayo doon yung pagbabalibag ni Kristo ng mga table. Mamaya na. Relax. Acts chapter 2, verse number 9. Parthians and Medes and Elamites and the dwellers in Mesopotamia and in Judea and Cappadocia, in Pontus, Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt, in the parts of Libya, about Cyrene, and strangers of Rome, Jews and proselytes. Preacher, ano yung binasa mo sa Acts 2? Yun yung mga lugar na pinanggagalingan ng mga Hudyo. Nandun sila sa Israel nung time na yon dahil sa Feast of Pentecost. Preacher, anong kahalagahan nun? Alam nyo, ba't may money changer? Sa John chapter 2. Kasi mga kapatid, ang mga Hudyo, hindi na lang sa Israel nakatira nung time na yon. May mga galing ibang bansa. Nagtatravel pa papuntang Jerusalem para ikip yung feast. Hello, nandiyan po kayo? Nanggagaling pa sila sa iba't ibang dako ng empire. At pag pumunta sila ng Jerusalem, expect mo ang pera nila, saan galing? Di ko saan sila galing. Bakit may money changer? Para ipalit nila sa tamang ayun. Para pag magbibigay sila, sakto. Ipapalit nila yun. May mga tagapagpalit doon ng pera. Okay. Nakakasunod po? Nakita natin, naintindihan na natin kung bakit may ox, may sheep, may doves. Bakit may mga nagpapalit ng pera? Okay? Ito po nabasa ko lang, hindi ko ma-confirm sa Bible, pero isang dahilan, di ko alam kung ito ay tama, pero isang dahilan daw, dahil yung mga pera nila, may mga mukha ni Caesar, hindi daw tinatanggap sa temple. So isa pa yun, pwedeng pinapalit nila para shekel yung pagpalit, pag-offer sila, tama. Kasi nga yung mga pera nila, may mukha ni Caesar, may kung ano-ano. Pwedeng yun yung isang dahilan. Okay? Or talagang pihikan yung mga priest. Na hindi sila tumatanggap ng hindi silver. Okay? Pag hindi silver yan, reject. Huwag nyo yung tatanggapin.
Kaya nandoon yung mga tagapagpalit ng pera. Now, ito na. Nandito na tayo sa exciting part, verse 15. John chapter 2, verse 15. And when he had made a scourge of small cords. Ito po yung nakakalimutan na marami or ini-ignore siguro ng nakararami, nakatotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ang iba nag-iisip na yung Diyos ng Deuteronomy 29:28. Babasahin ko na lang po. Okay? Ano ba yung Diyos ng Deuteronomy 29:28? Ano bang sabi doon ng Bible? Ang sabi ng Bible sa Deuteronomy 29 verse 28, and the Lord rooted them out of their land in anger, and in wrath, and in great indignation, and cast them into another land as it is this day. Akala nila, yung Diyos ng Deuteronomy 29:28 na galit at napupot, nagbago na kasi si Kristo nang dumating. Mga kapatid, ang Diyos di nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Salamat tayo, ang kaibahan lang sa ating panahon, binuhos ng Diyos yung galit niya kay Kristo, si Kristo ang sumalo. Kaya pag naniwala ka kay Kristo, wala ka nang sasaluhing puot ng Diyos. Sinalo ng buo ni Kristo yun. Ang problema natin, pag hindi mo pinaniwalaan si Kristo, ikaw pa din yung sasalo nang di mo na dapat sinalo. Yan ang problema. But, regardless mga kapatid, ang sinasabi natin, huwag mo isipin na ang ating Panginoong Hesus, though He was loving, that He is not angry with sin. He is. At galit siya sa kamalian. Kaya po, Revelation 6:16, Revelation chapter 6 verse 16, ang sabi ng Bible, tignan nyo po And said to the mountains and rocks, fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. Teka, ang sabi doon kay John the Baptist, behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Tama ba? Naalala niyo po yung mensahe na yun? Behold the Lamb of God. Pagdating mo ng Revelation, yung Lamb na ito na dinagsasalita na maamo, galit na. The wrath of the Lamb. For the great day of His wrath is come, and who shall be able to stand? Salamat, hindi ko na makikita yung araw na yon dito sa earth. I'm already up. I'm already raptured. I'm already in the presence of God. Amen. Hindi ko yung mararanasan. But woe unto the people that will be here. Why? Ang raranasin mo, the wrath of the Lamb. In His first coming, He died on the cross. On His second coming, He will shed blood. Great is His wrath. Amen. Yan ang ating Panginoong Hesus. Now, 1 Thessalonians 4:1, tandaan nyo na siya rin yung righteous judge. Huwag nating kakalimutan ang ating Panginoong Hesus. Yes, namatay siya para sa ating mga kasalanan. Yes, inibig niya tayo. Yes, maunawain ng ating Panginoong Hesus. But never forget that He is also the judge. 1 Thessalonians chapter 4. Tama ba ito? Okay. So, hindi. For ano to? Tama. 2 Timothy siya. Bakit ang layo nitong reference natin? 2 Timothy 4:1. 2 Timothy chapter 4. Okay, 2 Timothy 4:1. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing in His kingdom. Don't forget na yung Savior natin, He is also the judge. Siya rin ang matuwid na hukom. And look at anong ginawa ni Kristo dito sa mga nagtitinda na ito. John chapter 2. John chapter 2 verse 15. Meron siyang small cords. Gumawa pang Panginoon ng ano, no? Parang latigo ba? Or something na pampalo. And when He had made a scourge of small cords, siya mismo yung gumawa eh. Imagine mo ko ikaw yung disipulo ni Kristo, no? Pumunta kayo sa temple.
By the way, itong isang bagay na hindi ko nagigets pa or ngayon ko lang mas na-appreciate yung story na to. Bakit? Kasi yung lugar na yan, yung Temple Mount na yan, kung nasa saan yung eksena na to, tinanong ko nga yung asawa ko sa palagay mo, love, gano'ng karaming tao yun nandyan? Sabi niya, mga iilan-ilan lang. Mga kapatid, 100,000 yung tao dyan. Imagine mo lahat ng mail pupunta doon, required, taon-taon, gano'ng karaming tao yun? Estimate nga ng isa, 3 million Imagine mo kung ilang tao yun nandoon. At kung gaano karaming tao, ito nga, ganito tayo, di ba? Ganito lang tayo karami. Oh. Imagine nyo pag libo-libong tao ang ingay nun, di ba? May mga hayop pa doon. May baka doon. Ay, anong tunog doon? Mo! Tapos yung mga palapate, ganon-ganon. Ang ingay! Isipin mo, templo yun, ang ingay. Nakuha niyo po yung sitwasyon? Ito na. Punta sila Jesus Christ doon. Punta yung mga disciple kasama. Kita ni Kristo yung eksena. Ang gulo. Magulo. Gawa siya ng something na, yun nga, yung chord na yun. Kuha siya ng something. Nisip siguro ng mga disciple, ano kayong gagawin nito? Ano kayong gagawin nito? May nakita ba kayo sa verse na tumulong yung mga disciple niya? Wala. Ano, bakit? Kung tumulong si Pedro dun, baka nakaputol ulit ng tenga dun Ganon kalala yung tao na yun. So, si Jesus Christ lang. Wala, pinapanood lang yan siya ng mga disciples niya. So, when He had made a scourge of small cords, He drove them all out of the temple and the sheep and the oxen. Now, preacher, pinaliwanag mo sa amin na required sa law na i-offer yung mga bagay na yon. Bakit niya papaalisin? Ito na. Ito nang masaya dyan. Bakit papaalisin ni Kristo at galit na galit pa siyang magpaalis? Okay? Alam mo yung tindera na galit sa sa langaw? Parang gano'n. So, yung pagbili at pagbebenta ng livestock o yung ino-offer sa Diyos, hindi masama yun. Walang mali doon. Ang mali, nasa mali silang lugar. Hello? Okay naman yun Tama lang, bakit? Alam nga namang galing pa sila ng napakalayong bansa. Pupunta sila sa Jerusalem, may dala-dala silang tupa doon sa biyahe nila. Ang hirap-hirap noon. Alam ng Diyos yun, naintindihan ng Diyos yun. Ang problema lang, kapatid, templo ang pinag-uusapan natin. Ang luwag-luwag ng Jerusalem, ba't doon ka pa magtitinda? Nakakuha po natin. Templo yung pinag-uusapan. Yung lugar kung saan sila nagagawa ng business nila, hindi tamang lugar. Notice here that our Lord Jesus Christ drove them all out of the temple. Pero ito yung ino-notice natin doon, kapatid. Pinalayas niya or talagang pinwersa niya palabas. Pero may nabasa ka ba na sinundan niya pa sa labas ng templo? May nabasa ka ba na sinundan niya sa labas ng templo? Wala na po, kapatid. Hanggang dun lang. Pag nakalabas na sila ng templo, yung mga nagtitinda na yan, wala nang pakialam ang Panginoong Hesus doon. Hanggang yung extent ng kanyang galit, wag lang kayo dito. Lumabas kayo dito. Oh? Yun na yung extent niya, pinalabas niya, hindi niya nahinabol. Yan, lumabas na, labas yung mga doon. Hindi parang nagwawala talaga na nag-aamok, mga kapatid. Nung nakalabas na doon, sa temple, okay na. Wala na, hindi niya nahinabol. Hindi ba natin nakikita kung gaano yung matuwid na galit na ni-express ng ating Panginoon dito? Walang record na mamalo sa dun sa labas. Okay, Ephesians 4:26. Anong sabi sa atin? Ephesians 4:26. Ano bang sabi sa atin sa utos sa atin? Sabi ng Bible dito, be ye angry and sin not. Yan yung dinisplay ni Kristo doon sa temple. Galit siya. Nanggagalaiti siya siguro. Mga kapatid, ikaw ba naman may hawak na cord Tas talagang papalabasin mo. Imagine mo kung, sabihin na lang natin, 100,000 yung tao doon. Gaano kaya karami yung mga baka doon? Gaano kaya karaming kalapati doon? Gaano kaya karami yung mga tupa doon? Sobrang,
Lahat po yun, mga kapatid, kinlear out ng ating Panginoong Hesus. Daig niya pa ang MMDA. Praise the Lord. Daig niya pa lahat na nagkiklear ng operation. Siya lang mag-isa. Walang makapalag. Walang makakapalag. Kahit po sa kanyang galit, control pa rin. Amen. Hebrews chapter 4 verse number 15, ano sabi ng Bible? Hebrews 4:15, for we have an high priest. We have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Nung pagkakataon na ito na siguro sa mga depiction ng mga artist nagwawala na ang Panginoong Hesus, pero hindi pa rin siya nagkasala. Amen. Makaka-amen yung mga nagwawala din. Sana hindi tayo nagkakasala pag tayo nagwawala. Ang ating Panginoong Jesucristo nagwawala ka, hindi naman nagkakasala. Kasi may kita mo kung nagkasala siya doon, kung hanggang labas hinabol niya eh. Nakalabas na ng temple, kulit ka talaga, huwag na babalik. Hindi. Hanggang doon lang. Basta nakalabas na ng temple. Kasi doon lang naman sila hindi dapat magbenta. Doon sa temple grounds, mga kapatid. Now, kahit ito po, mapapatunayan natin hindi siya nagkasala doon. Alala nyo, nung siya na ay nililitis, nila Pilato, nila Herod, at kung sino-sino mga to, meron bang nag-akusa sa kanya na nagwala siya sa temple? Walang ganon. Walang nag-akusa sa kanya, ay, yung tao na yan! Nanakit doon, nanira ng ari-arian doon sa templo. Walang ganong akusasyon. Ang mga akusasyon sa kanya, sabi niya, 3 araw daw sisirain yung templo. Pagkatas nito, ibabangon niya ulit. Hindi nila naiintindihan. Next topic yun. That is the temple of his body. That's not the literal temple. Nakuha po natin? Now, mga kapatid. Now, sige. John chapter 2, verse number 15. Hindi lamang pinalayas niya, pinaalis niya itong mga nagtitinda na ito, binuhos niya, mga kapatid, yung pera ng mga Villarica, Western Union, Palawan Express. Okay? So, binuhos niya, pinur out niya yung mga pera nila. Mga kapatid, nagwawala talaga. Pero kung titignan natin, mga kapatid, yung galit siya, maring ganon. Nagwawala siya, maring ganon. Pero kung pagmamasdan mo yung ginawa ng ating Panginoong Hesus sa pagkakataon na ito, hindi mo siya makaakusahan na nanira siya ng ari-arian. Bakit? Pinalabas mo yung mga hayop? Yung mga pastol nun, dali lang tawagin nun eh. My sheep hear my voice. Yung mga baka na yun, kayang-kaya nilang hanapin yun. Okay? Kasi baka sila rin yung mayroong mga tatak, di ba? Kayang-kaya nilang hanapin. Pero dito mo makikita yung perfection ni Jesus Christ. Pagdating, mga kapatid, pagdating sa mga alapati, tignan mo ginawa niya. Pinakawalan niya ba? Tignan nyo. Verse 16. And said unto them that sold doves, take these things hence. Hindi niya po pinakawalan yon. Sinabi niya lang sa mga nagtitinda ng kalapati, dalhin niyo to doon, huwag kayo dito. Bakit? Kung pinakawalan niya yung kalapati, nakawala yung kalapati. Kawawa din naman yung nagtitinda. Tama po ba? Pero alam ng Panginoon yun. Yung mga baka walang problema, pinaghahampas siguro. Yung mga tupa, umalis kayo dito. Pero yung kalapati, pipigil ako ha. Pakialis. Pakilabas. Kita nyo? Kasi kung binuksan niya yung mga kulungan ng mga yon, abay mga kapatid, kahit butcher yun, siguro ang nanghirap hanapin nun. Kasi ang nasa mindset na ng mga kalapati na yun, susunugin na sila next eh. So kung makakawala sila dito, fly away. Kung pinakawala yun ni Kristo, dapat ibalik niya yun eh. Parang ninakaw yun eh. Di niya yung ginawa. Kasi perfect siya. Makikita natin kung gaano kagaling ang Panginoong Hesus. Kahit galit siya, control niya pa rin yung galit niya. Amen. Hindi siya guilty ng kahit na anong mga kasalanan.
Makikita nyo rin sa verse number 15, pa kapatid, talagang tinumba yung mga table. Overthrew the tables. Amen. And said unto them that sold doves, take these things hence. Make not my father's house an house of merchandise. The temple is dedicated to holy service before God. Supposed to be house of prayer ngayon eh. Sa Mark 11:17, yung cross-reference niya, by the way, maraming nagdi-disagree dito sa bagay na to. Kasi si John, nailagay niya yung paglinis nito ni Kristo sa temple ng umpisa ng ministry. Matthew, Mark, and Luke, nilagay nila to sa dulo bago siya ipako. So, anong totoo? Okay? So, mas magsaside tayo mga kapatid dun sa 2 beses niyang ginawa yan. Or, di naman lahat ng mga pagpunta niya ng Passover, di natin alam, baka every time na pumupunta siya dun, nag-clearing operation siya. Di namang malayong gagawin niya yun. Why? Kasi, nababastos ang Diyos dun eh. So, inalaw ng Jewish practices ito. At by the way, sino bang custodian ng temple? Sino ba nangangalaga sa temple? Mga Levita, mga priest. So, sino nagpahintulot na magbenta dun yung mga yun? O di sila. Alam nga namang di nila alam yung nangyayari dun. Bakura nila yun. Tama po ba? Sila yung nag-aalaw dun ng mga bagay na yun. Kaya po, this claim brought no small curiosity, mga kapatid, na i-claim ni Kristo, my Father's house. Kiniklaim niya. At tandaan natin ang inakusa sa kanya, blasphemy. Diba? John chapter 10. John chapter 10. Malapit na po tayo. Amen. Believe it or not. John chapter 10, verse 29. My Father, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one. Then the Jews took up stones again to stone him. Bakit siya babatuhin? Jesus answered, many good works have I showed you from my Father. For which of those works do ye stone me? The Jews answered him, saying, for a good work we stone thee not, but for blasphemy. And because that thou, being a man, makest thyself God. Nakita niyo yung claim na yon? Sinabi niya na, I and the Father are one. Pag sinabi niya, I am, anak ako ng ama ko, kiniklaim niya na Diyos siya. Amen. Kiniklaim niya na Diyos siya. Kaya po, ang God's house, it is His house. It is His Father's house. Yung temple, dedicated dapat yun sa things of God, pero makikita mo yung kagulo-gulo. Ay mga nagtitinda, may mga kung anong eksena dyan. At probably, most probably mga kapatid, meron pang pangingikil dyan. Makakapagtinda ka ba sa palengke kapag walang bayad? Meron niyang buwis. Diba? Itong mga merchant na to, most likely, may yan. Merong paakyat kay high priest yan. Para mapahintulutan kami dito. Okay, dapat. Yan ang problema. Kaya nga po mga kapatid, ito matindi dyan eh. Kapag kinlearing operation mo yung mga nasa bangketa, magre-reklamo eh. Tama, sasabihin nila, nagbabayad kami ng buwis. Ganun eh. Bakit doon kami pinapalis? Dito sa kwento natin, walang nagreklamo. May nakita ka ba nagtitinda na nagreklamo? Bakit walang nagreklamo? Kasi alam nila, hindi rin naman tama yung ginagawa nila. Amen. Walang nagreklamo sa kanila doon. Wala kang makita dyan na mayroong nagtitinda ng ox, nagtitinda ng sheep, o money changer na nagreklamo sa Panginoong Hesus. Bakit mo kami? Diba? Walang lumaban nga eh. Takot sila lahat eh. Sipin mo yan. So, ang problema mga kapatid, marami, naging common practice na lang yung ito, doon nung time na yun, na ginawa na lang na normal ang bagay na hindi naman dapat. So,
May we now, mga kapatid, learn who are of the Church of the Living God, be mindful of our ministry, especially in this pulpit. Amen. May we maintain holiness and eminence we give to the Word of God, and not the agendas and tradition of men. Sabi nga ni Paul, that I may make the gospel of Christ without charge. Hindi po tayo dito pera-pera, mga kapatid. We preach the Word of God. Amen. We trust in God na magbigay sa atin, mag-provide sa atin. But never think, amen, never think na mababayaran natin ang mga bagay ng Diyos. Because we could not. Kung ano man nabibigay din natin sa Panginoon, glory to God yun. Tandaan mo, wala naman tayong nabibigay na nabigay natin higit. Higit sa dapat nating naibigay. Lahat yan, fall short yan. Pero by the grace of God, by the grace of God only. Now, marami nag-a-apply ng passage na yan na sinasabi, bawal daw magtinda sa simbahan. Yung pa, magtitinda ka, okay, magtinda. Alam niyo po, unang-una, ang church hindi temple. Tama ba? Okay, pero of course naman, service, magtitinda ka. Huwag naman ganyan. Okay. Sis, second point pa lang. Bili ka na. Okay? Ano naman, respeto din sa salita ng Diyos. Ang church, hindi temple. Ang temple sa ating panahon ngayon, ano? Ano yung temple sa ating panahon ngayon? Exactly. Yan ang temple ng Diyos ngayon, yung katawan mo. So anong dapat alisin sa katawan mo? Yang mga magugulo sa katawan na yan. Amen. Yang mga bagay na hindi dapat nandyan sa loob, pero inaalaw nating nandito, yan ang dapat mawaksi. Amen. May mga bagay, mga kapatid, kagaya ng mga kalapate, na pag sinabi mo sa kapatiran, nag-preach ka, malumanay lang, aalis na. Okay? Brad, itigil-tigil mo na yung masama mong ugali. Maaaring ganun, masasabihan ka. Pero yung iba, kaya kapatid, kailangan nahagupit. Amen? Yung ibang mga bagay, ibang kasalanan, parang mga ox, parang mga tupa. Talagang kailangan gaganunin pa sa preaching para makuha. Amen po ba? Amen. Yan ang mas accurate na interpretation or application. Kasi ang templo sa ating panahon ngayon, hindi ito. Itong kinabibilangan natin, mga kapatid. Nagbabago-bago yan, itong lugar na to. Pero yung katawan mo, yan ang templo ng banal na Espiritu. Yan ang templo ng Diyos sa ating panahon. Kaya kung ano man yung mga bagay na yan, tignan niyo po, ang ganda eh. Tinanggal ni Jesus o pinalayas niya lahat, pinalabas niya, pero may pakialam pa ba siya nung nakalabas na? Wala na. Bakit? Ang concern niya lang yung temple eh. Kapatid, pakialaman mo yung katawan mo. Pakialaman mo yung sarili mo. Yung iba, ang Diyos na bahala doon. Huwag mo nang saklawan. Ang pakialaman natin, yung sarili natin, baka kasi may mga tupa dyan, may mga baka dyan, may mga bagay dyan na hindi nararapat. Amen. Huwag natin pag-usapang baboy, wala yun sa context. Amen. Ang sabi niya, make not my Father's house an house of merchandise. Huwag niyong gawing parang palengke, parang tiyangge, parang bangketa. Sipin mo, supposed to be yung temple. Ito yung nagsiset apart sa nation of Israel sa ibang mga nation. At kung meron mang gustong isik na mga hintil sila, gusto nila isik ang Diyos, pupunta sila doon para makita din yung order nila. Tapos ang makikita nila doon, pagpunta nila doon, ang ingay, ang gulo. May mga unbeliever, pupunta sa mga Kristiyano, titignan nila yung mga buhay, ang gugulo din. Tama po ba? Instead na pupunta sila doon sa mga Kristiyano na yun para makilala ang Diyos. Ganyan ba yan? Ganyan ba ang isang Kristiyano?
Ganyan ba daw ang nagkiklaim siya na ano siya? Save siya? Yun ang problema. May mga bagay na kailangang pagpapaluin ng Panginoon. May mga bagay na kailangang pagpapalayasin ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Praise the Lord. Ang saya, di ba? Pangatlo po mga kapatid, lastly, verse 17, quick na lang po ito. The prophecy, remember. We see, pagkatapos na nangyari ito, imagine, kaya nakatulong din talaga mga kapatid pagiging karpentero ni Kristo eh. Kasi malakas siya eh. Sipin mo kung daang-daang libong tao yung pinaghahampas mo doon, mga kapatid naman. Mahirap yun. Baka kung kami ni Kaiser doon, mga 3 pa lang, hiningal na kami. Ganun na kami. Pero doon sa Temple Mount na yun, may kita mo din, grabe. And his disciples remembered that it is written. That it was written. May mga bagay na, kagaya sa mga disciples, hindi nagme-make sense until nangyari na. Uy, naalala nila. Sa Psalm 69 verse 9 yun eh, yung kasunod. Yung the zeal of thine house hath eaten me up, Book of Psalm, chapter 69, verse number 9. Psalm 69, verse number 9. For the zeal of thine house hath eaten me up, and the reproaches of them that reproach thee are fallen upon me. So may kita natin sa text natin, naalala ng mga disciple niya na may nakasulat sa Book of Psalm, the zeal of thine house hath eaten me up. Kita niyo yung zeal? Kita niyo yung kasigasigan ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi niya hinayaan, okay, na sa kanyang presensya, nandoon siya sa kanyang templo. By the way, He is God. That is His temple. Hindi niya hinayaan na pagpunta niya sa kanyang templo, gano'n na lang ang kanyang makikitang eksena. Ang ingay dito, nagtitinda dito, okay? Maaring nangingikil pa yung isa doon. Magkano na nakita natin dyan? Kalahati ako dyan ha. Hati lang. Pero hindi maganda. Pero ang seal ng Panginoon, what happened? Kinas out niya. 1 Corinthians 5. 1 Corinthians chapter 5. Are you saved? Amen. If we are saved by the grace of God. 1 Corinthians 5:9. I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators, yet not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous, or extortioners, or with idolaters, for them must he needs go out of the world. But now I have written unto you not to keep company if any man that is called a brother be a fornicator, or covetous, or an idolater, or a railer, or the drunkard, or an extortioner, with such an one know not to eat. For what have I to do to judge them also that are without? Do not ye judge them that are within, but them that are without God judgeth. Therefore put away from among yourselves that wicked person. Chapter 6. Chapter 6, verse number 19. Chapter 6, verse number 19. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own, for ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Kung kiniklaim mo na ikaw ay ligtas, may mga bagay sa ating buhay na hindi gusto ng Panginoon, and by the grace of God must be out of our bodies. Dapat may alis. Dapat matanggal. Amen. Hindi yan requirement para maligtas. Ang kaligtasan, it's only by grace. Ang kaligtasan, it's by believing on the gospel. Ang kaligtasan, it's by trusting on Christ.
Ang pinag-uusapan na natin ngayon, saved na. Ligtas na. If you are saved, may mga bagay sa ating buhay na gusto ng Panginoon, wala sa iyo. Our bodies as a living sacrifice. Kailangan pa ba ng latigo para alisin to sa buhay?